Ba't umiiyak? Ba't umiiyak na si nanay? Minsan pa nga, sir, naiisip ko, kung kunin ng Panginoon, kunin na ng Panginoon. Nahihirapan ka na po ba, Nay? Hirap na ako, sir. Ilang taon, no? 17 years na, sir, na nagaganito ako. Pagod na po. Pagod na sa pag-alaga, pagod na sa paghanap buhay. Pagdating po, sir, sa akin lahat ng trabaho, walang kain. Kaya minsan po naisipan ko, iwanan ko kayo. Hmm. Pag binahiga niya. Hmm. Ba't mo naisip yun, Nay? Suko na po ako. Sumusuko na ako. Ang sarap naman mag-dik. Ay, wag, Nay. Yan, kasi dati huwag kang iyak na Oo. Kumusta? Dito sa nakakasalita, sir? Hindi nakakapagsalita. Hindi po. Pero yung parang nagsasalita ka po, nakakaintindi siya. Naintindihan naman niya. Opo. Buti na hindi kayo nagtinda ngayon. Hindi nga ako po nagtinda, sir. Nag-seizure po. Nagsisi. Simula na siya ng seizure. Kailangan lapag-lapag ko lang siya. Pag nagsisisure, umiiyak talaga. Naiiyak po, nanununtog, nananadyak, naliligo sa pawis, kaya po hubad lagi. Kumusta ka? Kahit yung kamay niya, Nay, hindi man lang siya makapag-sign. Wala po. Hanggang ganyan lang siya po. Hanggang ganyan lang. Hindi na, huwag ka nang iiyak ni. Nag-iiyak ka niyo. May bisita ikaw. Mabuti, Nay, nakakayanan mo pa siyang buhatin. Hirap na po ako, sir. Tinitiis ko lang. Kaya minsan po napapalo ko sa hirap. Sige lang, Tay. Minsan napapalong siya sa hirap. Opo, kaya nahihirapan na ako nagpipigil sa mga budget niya. Napapalo ko. Bakit? Ba't mo napapalo, Nay? Hindi ko nga kaya, sir, na pigilan. Pagod na po ako. Pagod ka na. Pagod, gutom ang dinadanas pag siya ay nagsisyo. Pag kumain ka, sir, hindi mo pa dapat lunukin mo na pag siya ay nagsisyo. Eh, bakit po? Siya, nangingitim po pag hindi mo hawakan. Kaya minsan, pag siya sisyo, maraming beses na hindi ako kumakain ng gabi. Malakas din ba yung pagpipiglas niya? Ay, malakas po. Kasi pag magsisure, hindi kaya ni Papa niya, isa lang kamay. Kaya ako lagi, maghapon, magdamag, gano'n. Minsan kasi ang sisure niya, 24 hours. 24 hours kahit gabi. Opo. Kaya sabi ko, kung masyadong maingay, nakakahiya sa kapitbahay. Malakas din ba yung iyak Ay, niya? may malakas po. Bali, ilan yung anak niyo, Nay? 4 po, namatay na po yung panganay. Mm. Yung pangalawa po, may asawa na andun po, extra siya helper po siya ng Tapos yung isa, Yung isa po, helper din sa Benguet po. so bali, dito sa bahay na to, bali, asawa nyo, kayo, at saka siya na lang. Opo. Mabuti, Nay, malakas yung braso mo, malalaki na. Kabubuhat. Sir, yan. Minsan po, nanghihingi na lang ako kay Mayor ng vitamin. Kasi minsan po nanghihina. Nanghihina na rin. Ilang taon na pala si Tanay? Ako sa 56 na po ngayong May 4 na darating. Si Tatay. Tay, kumusta, Tay? Dito ka, Tay? Sabi ka kay Nanay, dito po.
Ito yung kalagayan nila mga kababayan. Kasi kami ko basang-basang sa Pati si tatay, stroke patient. Kaya yung sinabi ni nanay, na isang kamay na lang ni tatay ang gumagana. Ba't umiiyak na si nanay? Minsan pa nga, sir, naiisip ko, kung kunin ng Panginoon, kunin na ng Panginoon. Kahit pag mangailangan siya ng gatas, wala akong hilingan. Mangailangan siya ng gamot. Wala. Nahihirapan ka na po ba, nay? Hirap na ako, sir. Ilang taon na. 17 years na, sir, na nagaganito ako. Ilang taon na, nay? 17 years na po. So, ibig sabihin, nay, sa loob ng 17 taon, medyo pagod ka na po. Pagod na po. Pagod na sa pag-alaga, pagod na sa paghanap buhay. Pagdating po, sir, sa akin lahat ng trabaho, walang kain. Kaya minsan po naisipan ko, iwanan ko kayo. Hmm. Kung kaya mo umalis, umalis ka, sabi nito, sir. Sabi ni tatay. So, anong ginawa mo? Natitingala ko lang ng Panginoon, sir. Oo. Kaya naiisip ko lang na talagang minsan, talagang aalis ako. Mga tulong na lang ako, pagod na po ako sa daan. Umuulan, bumabagyo, bumabaha, andyan ako sa daan hanggang baybang ko ang tubig. Hmm. Kaya balik-balik na lang po ako kay Mayor, mga galawan. Minsan po nahihiya na ako kay lagi-lagi na lang. Opo. Itong katapusan ng July, ay June, pumunta ako kay Mayor. Sir, wala na po yung folding chair niya. Wala pa naman siyang binibigay, sir. Folding chair. Opo, kasi pag mainit na mainit po dito, sir, lumalabas kami. Ito lang na upuan. Nangangawit ako, sir. Wala akong paglapagan. Iba yung folding chair sa wheelchair, no? Iba Iba. po. Yung Meron na po yung wheelchair dyan. Meron na po kami ganito. Mm. Yung folding yung higaan niya. Mm. Tama na. Oh, may hindi mo na. ganyan, sir. Itong paan niya, pag nakalapag, darating dito. Pag bibilog siya ng katawan niya, ipipigilan ko mamamatay siya. Mamamatay siya. Mangingitim na siya. Dito. Pero nay, sabi mo kanina, nay, minsan naisip mo na pagkunin ni Lord. Ba't mo naisip yun, nay? Suko na po ako. Sumusuko na ako. Sumusuko ka po. Kasi kahit ano pa paano gawin kung paghanap buhay, sir, kulang kasi. Bibili ko ng gamot niya lang para tumigil yung kakaiyak niya. Mm. Minsan po, 2 beses lang, wala na. Kasi mahal po yung gamot niya. Minsan yung kulang-kulang 2,000. Mm. Paano yun, tay? Sabi ni nanay, nabanggit niya. Minsan naisip niyang iwanan kayo. Oo, sinabi po siya dahil pa bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo, basta ako, alagaan ko to habang nabubuhay ako. Kasi anak ko po yan eh. Bitawan din. Hindi na ako. Ayan po, Bahala siya. mga sugat na yan, sir. Papabayaan mo yan, kuskus yan ang kuskus, kaya nakabarot. Lang yung sinabi ko sa kanya, kung iwanan mo kami, okay lang, walang problema sa akin. Kung habang makapagsalita pa ako, hindi ko bibitawan to. Eh, ang problema, tay, pati ikaw, stroke. Oo nga. Hindi ka na makapaghanap buhay. Hindi nga po yun ang ko dati panggi. Titiis lang namin, basta may Panginoon naman eh. Lahat to, subok lang siguro to. Kung kaya ba? Siguro, pero tay, siguro, hindi naman siguro magagawa ni nanay yun. Nasabi lang siguro ni nanay dahil Dahil sa pagod pagod sa siguro. pagod niya. Di ba, nay? Dahil sa pagod siguro niya. Eh sabi ko, wala akong magagawa, ganito ako, mabuting kagustuhan ko to. Sabi ko sa kanya. Hindi ako ganito na Wala man lang magbigay sa amin, sir, kung hindi ako wala labas. Kahit malakas yung ulan, labas ako dyan. Sabi nila,
Oy, baka maanod ka dyan. Oh, nandyan yung Panginoon nakantamay sa atin. Kahit bumabaha na eh. Opo, malalim po yung dinaanan niyo dyan, sir. Malalim yan. Minsan po, wala akong pambayad sa bangka o yung kuliglig na sinasabi. Mm-mm. Nilalangoy ko po, nagbabaon lang ako ng bihisan po. Nilalangoy ko yan hanggang dito yung tubig. Mm-mm. Tapos pag makarating ako po sa bayan, doon na lang ako magbibihis sa CR. Mm-mm. Yan po, mangutang na lang palinda. Opo. Tapos iikot ko na lang po. Pag mabinta, magbabayad po ako yung tungo akin. Pag hindi maubos po, ibabalik ko doon sa pinaghanguan ko kasi pag hindi ko balik, hindi nilalapit ako sa amin. Ito mga kababayan, mga kabarangay. Ito po ang pamilyang aming natagpuan dito sa barangay na ito. Si Tatay John at si Nanay Susan. Sila po ay may 4 na anak, ngunit sa kasawiang palad, hindi namatay na po yung isa nilang anak na yun sana ang magiging breadwinner nila ay na-aksidente rin po. At pati si tatay mga kababayan ay stroke patient, bali isang kamay na lang ang kanyang nagagamit. Pero kahit ganun pa man nakikita ko sa kanya, yung pagpupursigi at pagsisikap, ayon sa kanya kahit anong mangyari, hanggat kaya niya ay hindi niya pababayaan ang kanyang anak na may sakit. At ito ang kanyang sitwasyon mga kababayan. 17 years na po nilang pinaghihirapan alagaan. No? At tumarating pa sa punto na si nanay ay talagang sumusuko na. Ayon sa kanya, si nanay po maghapon, araw-araw, magtitinda ng gulay, maghahanap buhay. At pagdating niya, siya pa rin ang mag-aalaga, magluluto. Kadahilanan si tatay ay hirap din magtrabaho dito. Hanggang kailan kaya mga kababayan? Yung paghihirap or pagdadanasin nilang ganito. Maging ako mga kababayan ay hindi ko rin alam ang sagot. Tanging Panginoon lamang ang makakasagot sa ating mga katanungan.